Crunchiness pa lang talagang nakakagutom na. At samahan pa ng mozzarella cheese sa loob, nako talagang mapapakain tayo mga foodie moms and fam. Kaya samahan niyo akong gumawa ng chicken cheese balls. So, ang ginamit natin dito ay chicken breast at syempre kailangan muna natin hugasan isa-isa. Minsan po nag-gloves ang mom G ninyo pag nagdidil ako sa chicken pero medyo hindi ako komportable. So after washing po, I pat dry all the chicken breast para po pag giniling natin siya, hindi siya watery. So dito po gumamit ako ng 6 chicken breast. Laking tulong talaga pag ganitong may grinder pero pag wala naman, okay lang yan. Pwedeng mano-mano. So heto na nga, tapos na at nilagyan natin siya ng salt, garlic powder, and syempre po konting pepper at mantika na rin. And then dinagdag ko na rin po yung mixture ng ating flour at starch. Nice. At mekos-mekos na rin, sabi nga nila. Ang purpose po ng flour is to bind the chicken together at syempre yung cornstarch to give it a little bit of crunch. Good! Heto po at almost well combined or mix na ang ating chicken. So ang ginamit ko dito mga ka-foodie moms and fam ay potato chips para mas crispy siya compared to breadcrumbs. And then nilagay ko lang po siya sa isang ziplock at saka ko po siya dinurog-durog gamit ang aking mga kamay para matansya po natin. Excellent! So here, meron po tayong 2 whole eggs, crumbled potato chips, of course mozzarella cheese, at ang combination po ng flour at starch. So ito po yung gagamitin natin para i-coat ang ating chicken balls before frying. So dito po ang ginamit ko ay 2 tablespoons sa bawat chicken balls. Actually tayo mga Pinoy, mostly talaga mga tansya-tansya lang ang ginagawa natin sa pagluluto. So you can do the same things po. And then yan, pag nasigurado na po nating intact yung ating chicken, that's the time that you can flatten it at lagyan nyo na po siya ng mozzarella cheese. And then bilugin nyo po uli siya and make sure po ng mozzarella cheese nakapaloob sa ating chicken balls. Otherwise po, pag pinrito natin siya, masusunog po. So, ayan na po at ready na tayong ilagay siya sa combination ng flour at starch. Make sure po to remove some excess starch or flour. And when it's all done, ang susunod po ay ang ating egg. So, dito po as I mentioned a while ago, ginamit natin 2 whole eggs and then idip mo natin siya sa ating crumbled potato chips. So, eto na po, ganyan lang siya kasimple. And then, we just have to repeat the process until makagawa tayo ng desired number ng ating chicken balls. Siyempre po, depende kung ilan tayo sa loob ng bahay. So, dito po sa amin, medyo malalaki naman po kasi itong chicken balls na ginawa natin. 4 po kami dito and mostly po yung 2 girls ko, pagdating nila from school, konti lang po talaga yung nakakain nila. Dahil they only have 30 minutes po and then after nyan, gagawa na po sila ng homework, diretso na sila sa kwarto. Pero usually mga ka-foodie moms and fam, pag ganitong may mga teenagers tayo, ang hilig po ng mga yan yung tipong papak-papak lang sila ng ulam. Hindi talaga yun sila kumakain ng isang complete meal. So usually po yung mga ganito, pwede naman po kayong gumawa ng extra and then you just have to put it in the fridge. Para po pag nagkagutuman, meron tayong pwedeng iprito anytime po. Usually po, ang mga teenagers, mahilig po yan sila mag-midnight snack. At ganun din po ang mom G ninyo. I'm sure kayo din po dyan mga ka-foodie moms and fam. Hindi natin maiwasan yon lalo na pag nakita natin ang isang kasambahay natin na kumakain. Imposibleng hindi rin po tayo kakain. Actually, mga ka-foodie moms and fam, yung mga ganitong klase ng pagkain, masarap din po siyang papakin. Lalo na po pag weekends, yung tipong family movie night, ay nako, talagang mapaparami tayo ng kain ito. At syempre po, madali rin siyang makabusog dahil sa protein ng chicken. Yung mga ganitong klase rin po ng pagkain, hindi lang talaga siya pang ulam, pang baon, pwede rin po siyang pang merienda actually. Alala ko po dati, pag ganitong mga meatballs, yung mga moms natin, mostly lang luto nila yung mga tipong sweet and sour, o kaya po hinahalos sa spaghetti. Pero dahil po sa napakadaming talented na mga foodie moms and fam, eto po at nakakagawa tayo ng iba't ibang klase ng ulam na talagang ma-e-enjoy ng family natin. So ayan, tapos na po tayo at we are ready for frying. So ganyan lang po kadami yung mantika na ginamit natin, hindi naman po kailangan deep frying siya. Dahil katulad niyan, pwede naman natin siyang baliktarin. We have to economize sometimes dahil po yung mga ganito, lalo na ang mantika, medyo mahal na po siya. Dito po ang ginagamit ko is corn oil. So ayan po, balik-baliktarin lang natin siya at pag medyo golden brown na siya, katulad nito, ready na po siya for serving. Medyo nakakagutom po siya mga ka-foodie moms and fam, kaya itry nyo na rin po. At ito po yung ginawa kong sauce, so kinumbine ko lang po yung ketchup at syempre po mayonnaise. And of course, mekos-mekos again, sabi nga nila.
Actually, pwede rin po kayong gumawa ng sweet and sour sauce para dito sa ating chicken meatballs. At ayan na siya, talagang handa na tayong kumain. Naririnig nyo na mga ka-foodie moms and fam, crunchiness achieved. And then pagbukas mo, talagang makikita mo ang oozing mozzarella cheese. Excellent! So kung makikita nyo talaga pong napaka-appetizing niya. And again po, it's up to you kung ano yung gusto nyong sauce para dito sa ating chicken cheese balls. Talagang oozing with mozzarella cheese. Handa na ba kayo mga ka-foodie moms and fam? It's taste test time! At tignan natin kung talagang approve siya sa panlasa. Habang nagvo-voice over ako, nagugutom talaga ako. Talagang super sarap at super approve! Thanks for watching. Until our next videos, mga ka-foodie moms and fam. Please don't forget po to subscribe sa inyong Foodie Mom G YouTube channel. And of course, hit that notification bell para po lagi tayong updated sa latest vlogs and food trip ng inyong Mom G. Enjoy life po and eat well. Love you all.